Biyernes ng tanghali at nasa Maynila na naman kami. Na pwedeng gamitin sa basag na pustiso at pwede rin itong pang-vulcanize dahil rubberized po ito kapag natuyo. Ang agenda, simpleng tanghalian sa simpleng lugar. Meron kasing madalas puntahan yung kaibigan kong si Chairman Lau. So binalikan ko at titigim ako ng mga iba pang nakakain dito. Mula sa Divisoria Mall, doon sa mga bilihan ng mga prutas, malalakad mo papunta doon sa panananghalian natin. Filipino, Chinese ang handaan at mura. Simpleng-simple kasi nung lugar. Presang nga bagay ang kiyampong sa Maki. 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 Nagsimula sa patikim-tikim. Yes, nandito ulit kami sa San Nicolas, sa Santo Cristo Street. Ito yung Best Chow Food Center. Pangalawang balik ko na dito sa eatery ni Uncle. Yun ang tawagan nila ni Chairman Lau. Kiyampong at tokwa, di ba? Okay na. Yun ang budget meal. Bumisita kami dati dito dahil pinakita ni Chairman yung paborito niyang lugar para magkamto. Ako naman ngayon babalikan ko yung mga hindi ko pa natikman dati. Sa San Nicolas, hometown karinderya ang datingan nito. Paano napansin ko ang mga kumakain dito ay mga trabahante sa paligid at saka yung mga residente mismo, mga old-timers. Kwakong ang unang pangalan nito, Grimika naman para sa mga old-timers. Mga letter, pinagsama-sama. Pinasama-sama lang yan. Pamangkin mga letter. Grimika. Mga paano? Yung pala yun. Okay. Pinagsama-sama. Sige, thank you po, Uncle. Ngayon, mahanap niyo sila sa mga social media sa pangalang Best Chow Food Center. At actually, ito yung best bet ni Chairman para sa lutong bahay sa area nila. Simulan na natin yung tikiman at tanghalian na. Yung order namin, halo ng paluto at saka nung luto ng ulam. Tsokolate, ito na yung unahin natin. Ang unique talaga ng karinderya na to kasi meron tong tsokolating tabliya na nilalagyan nila ng itlog, yung drink. Ang galing lang din ng sistema, feeling mo homemade talaga dito. Tapos yung texture ng end result, unique. Pati lasa, merong hagod. Ito talaga kailangan balikan dito sa Grimeka eh. Ang unique niya, may itlog eh. Sarap, grabe. Creamy yung pasok dahil sa textures ng itlog. At saka yung tsokolate nga nagamit. Again, hindi na naman siya matamis, no? Parang sarap. Sarap ng pasok. Kasi nag-iisip ako magkape or buti na lang may tsokolate. Pero ito talaga yung binalikan ko. Makimi. Dahil walang makimi sa lugar namin. At mahilig din ako sa maki. Ito yung maki na to, yung gaw-gaw na to, hindi masyado malapot yung consistency. Mas gusto ko tong ganito, hindi masyado nakaka-bloat ng tiyan. Titikman ko muna ng walang vinegar. Wala nga. Sarap. Mas masarap talaga kumain ng makimi kasi may lasa rin yung mami. May distinct taste yung yellow noodles na to eh. Kasama siya dun sa kabuuan ng pagkain mo eh. Nalagyan ko na ng suka. Masarap nga. Okay, simple lang. Walang rocket science. Makimi na comforting lang. Mas masarap pag may suka.
In effect, para ka ng kalamansi. Pork na maraming starch sa paligid. Yun ang experience ng Makimi na to. Hindi strong yung flavors. Ganun naman talaga yung Maki. Pero ang event, ito yung the way they, yung paano binalot yung karne ng pork na yun. Ang unique niya eh. Ayan no, nanlalagkit siya pag nilagay mo na sa context ng Makimi. Okay. Titikman ko rin siya, i-crossover ko lang ha. Kasi sabi sa akin ni Chairman, yung Maki, pinakamasarap kinakain mo rin with kiampong. Eh may kiampong dito. Iko-crossover ko lang. Isang puntahan, experiencing ko na lahat. Ganyan ba, pre? Yes, tama. Ang langgit ng kiampong dito. Ito, nakakabusog to. Malutong din yung karne na kanisa. Oo nga eh, tama kami. Bite yung karne. So, ang lambot-lambot nung nasa labas. Tapos, pagdating mo sa karne, tama si Chairman eh, may bite siya. Ang explanation niya, may lutong. Parang gano'n. Hindi naman yung crunch, pero may bite. Bagay doon. Ang sarap pala ng kiampong dito. Yun pala yun. Mabangong malagkit. Masoy. Alam ko na kung bakit dito bagay, pre. Nandito yung alat. Inihalo mo ngayon dito sa makina. Lagyan natin ng suka para kompleto. Yun. Panalo. Wala kasi sa Paranaque, pre. Sa amin. Or hindi ko lang alam, ha. Pag gusto kong magmaki, dayo ko dito. Ay, hindi. Meron pala sa amin sa BF. Yun na next papakita ko sa inyo. May isa nga palang maki sa amin. Pare, meron. Papakita ko. Next time. Enjoyin ko muna to, ha. Kung madalas kang manood at napapansin mo kung ano-ano mga sinusuot ko sa mga episodes natin, tama, maganda siya. Silipin nyo yung Team Manila. Sila ang sumusuporta sa channel natin at makakabili kayo nito kahit nasaan ka. Nagpapadala sila lalo na sa US. Check nyo yung website nila at kung gusto mo yung mga merchandise ko, nagaboom, nasa Shopee at Lazada to. Yun. Okay, balik kainan tayo at usisain natin kung gaano kamura yung mga presyo dito. Ito 130. Ito magkano yun? 60. Grabe, 60. Ito ba? 70. 70? Ito kanin? 30? Ang mura, grabe. 140. Makini. Grabe. Eh, yung tsokolate magkano? 60. Wow. Ang mura. Thank you. Grabe. Sobrang mura nito. Tinanong ko, sabi, 130 lang to. Yung ganito karami. Sabi ko, parati bang ganito karami? Parati daw ganito karami. Sinigurado ko lang. 130. Ito hinintay ko. Kung merong gustong sumubok nito, take note na yung paluto, 11 AM magsisimula. Pero pag wala pang 11 AM, pwede kayo magkape, magtsokolate. Pero yung paluto, under paluto, kasama dun yung pansit canton na mukhang solid. At saka ito kasama to, itong lechong kawali. So, inintayin namin. Tikman natin. Ang dami nito, tsaka makarni malaman. Konti yung taba. Well, case to case, kung ano yung dumating naka-meet sa kanila. Pero, ang ganda nito. Ang sarap pati. Ang lambot. Sarap. Yung lasang pinakuluan muna bago pinrito. Kasi malambot eh. Bago yung sa kiampong. Ito pa. Napakamura rin itong lumpiang Shanghai. Under 100 pesos, 70 pesos ata or 75. Grabe sa mura. Pero hindi para sa maselan o
kung mahilig ka sa fine dining, hindi ito yung para sa'yo. Kasi ito, yung pansin nga namin ni Chairman Lau, middle class to lower ang nagkumakain dito. Nagmi-meet, parang hindi siya pang sosyali na tao. Pero pang ano siya, people in your neighborhood, everyday people. Kasi maraming warehouse dito. Pero actually napansin ko mas maraming mga locals na kumakain, di ba? Chairman, mga kapitbahay ni Chairman dito eh. Dami niyang binabati kanina eh. So tikman natin to. Masarap. Makinsay. Mga, kumbaga, textbook yung lasa ng Shanghai. Hindi ma-extender, makinsay, at ang sarap nitong sauce nila. Panalo. Ito talaga binalikan namin tong mamaya ko na kakainin ng kasi napadala na tayo ni Chairman yan, pero yan yung last. Habang mainit pa tong pancit canton. Ayan, no? Madulas na madulas pa yung canton noodles niya. Ito rin ang mura nito. Ang dami. Actually, yung itsura nung pati yung kanya, nagulat ako. Parang good for two siya eh. Sa mata ko lahat good for two. Ito, pwede to i-share. Pero, tikman natin. Torop. Though medyo maalat siya. Talagyan ko na lang ng kalamansi. Pero malasang malasa. Malasa. Alam niyo yung ano yung naglasa sa buong pansit. Yung bola-bola na ginisa. Yung bango ng bola-bola. Nandun siya sa buong pansit na dish. Lasang-lasa doon sa noodles. Ito yung bola-bola na gamit eh. Hindi ordinaryo. Sarap. Nandun nga galing. Gusto ko to kasi well hydrated yung pancit canton niya eh. At saka malasa-malasa. Yun. Atay. Dito pinakabagay yung lechong kawali. Ito na yun. That's the one. Pancit canton at saka sa kanin, sobrang bagay nito. Wala akong masasabi. Ang sarap, ang mura. At syempre, dahil Friday ngayon, ito ang star of the day. Every Friday lang merong munggo. Ang dami nagte-take out, kaya pagdating namin, umorder na agad kami, kahit di pa namin kakainin. Kasi mga naka-plastic na. Nauubos daw agad. Bakit? Sobrang comforting nito. Ang dami ng sahog. Simple lang. Tsaka masarap siya, malinamnam. So, kumbaga kilalang kilala na itong lugar na to every Friday dahil sa munggo. Lasang machicharon at saka lasang tinapa. At saka yung, actually ito yung gusto ko dito eh. Yung dahon na ginagamit nila, yung dahon na ampalaya. So, hindi pang bata kasi mapa ito eh. Yung pag kinain mo na yung dahon. Pero pang may edad, alam mo, pag umiidad ka, para nagugustuhan mo yung lasa mapait eh. So kami yun. Sarap. Ito yung gusto kong gawin eh. Yan. Munggo at pritong baboy. Pwede. Itong munggo kahit di ka na magkanin. Kainin mo na siya as is yun na yun. Kasi
Gaya ng sinabi ko nung unang kinain ko to, hindi siya maalat. Pwedeng siya na yung carbohydrates mo. Imbis na umorder ka ng kanin, ito na. O kaya ito lang, kainin mo. Pero mas masarap ni kaulam na malutong to. Like yung lumpia or ito. Yun. Simpleng kainan lang to. Ito yung best chow, yung best na walang tea. Ang kainan ni Uncle na hindi kailangan maging sikat o maging hype. Binubuhay na siya ng mga parokyano niya sa paligid. Para naman sa amin na hindi nakatira sa Chinatown, treat sa amin yung ganitong handaan, yung halo ng Filipino at saka Chinese sa karinderya settings. Maraming salamat, Uncle, at pinagpatuloy mo ang negosyong minana mo pa sa tatay mo. Sana may magpatuloy pa nito. Yun! Oops, isa munang but wait, there's more. Kung sakaling maligaw na nga kayo ng San Nicolas, meron lang ako ituturo na magandang puntahan kung gusto nyo mag-uwi na katulad ko. Mamili. Dito ako nakakita ng maraming balls na masarap pang hot pot. Hindi lang balls, marami pang ibang items dito. Pero kakaiba kasi yung laman ng grocery na to eh. Since magkakalapit lang sila, napakalapit lang nito dun sa Chinese Dim Sum House. Ito yung Hoki Grocery Store. Yun na nga, ito yun. Happy shopping at mag-adventure kayo ng sarili nyo, umorder kayo ng iba sa in-order ko. Yun.